China, underwater drone, at saka iba pang mga isyu na may kaugnayan dito sa Pogo. Mga reports ng PAOK at maraming iba pa. Pag-uusapan natin yan mga kababayan ko sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday. Matutumbok natin ng konti yan sa makatang issue natin, ang pagkaltas ng mga pangalan ng mga Duterte sa National Security Council. Puso ko sa bayan ko. Ito'y napakagandang hakbang ito ni Ferdinand Marcos Jr. Marcos removes Vice President Sara Duterte and others from the National Capital Region. Kaya lamang ang masasabi ko rito, Mr. President, tinimbang ko itong issue pero parang kulang. Not enough, hindi sapat, kulang na kulang. Yan ang tinig ng bayan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Pag-uusapan natin ang issue yan mga kababayan ko dito sa ating ikalawang bahagi, ang ating Ugnayan, pakinggan. At dyan natin bubuksan ang ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live, mga kapitbahay. Tuwing araw ng Sabado dito sa ating Fun Saturday Live. Kagapay po ang inyong abang lingkod. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At dito lamang yan sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday, ang ating Insight, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. kagaya ng nasabi ko kanina, bayang kong minamahal, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos, ay tinanggal sa National Capital Region, National Security Council ang mga pangalan ng kanyang Vice Presidente, Sara Duterte, at ang kanyang tatay, Rodrigo Duterte. Tinimbang-timbang ko ang issue na ito, subalit, anumang gawin kong pagtimbang ay talagang kulang Tinimbang ko pero talagang kulang na kulang. Not enough. Hindi sapat ang pagtanggal sa pangalan ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte sa National Security Council. In fact, kung ako ang tatanungin, matagal na ito dapat Simula pa lamang pag-upo ni Bongbong Marcos sa pwesto, dapat inalis na itong mga ito sa National Security Council Hindi lamang si Sara, hindi lamang si Rodrigo Duterte, kundi lahat ng mga public officials na anak ni Rodrigo Duterte. Dapat ang mga ito ay walang kaugnayan, walang malalaman sa mga gawain ng National Security Council. Although po itong National Security Council was inactive for the past many years, wala naman talaga itong ginagawa, walang silbi, kung baga, sa direktang pananalita. Sabagat, lalo tigit nung nakalipas na 6 na taon, diktadorya. Diktadorya ang pamamahala ni Rodrigo Duterte. Kaya na minsan ay hindi tinawag ang National Security Council. Council. C-O-U-N-C-I-L. Council. Anong trabaho nito? Ito ay para magbigay ng advice sa presidente in matters of national security. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, wala. Diktadoryang totoo Sabi niya, demokrasya, walang katotohanan ng demokrasya sa ilalim ng 6 na taon ni Rodrigo Duterte. In fact, ang pinakang masama pa nito, nais niyang ibenta ang Pilipinas sa China. Kaya ako'y nagpapasalamat dito kay Bongbong Marcos, kahit na nga pahapyaw, kahit na nga ito ay kulang na kulang sa sustansya,
at least ang presidente ninyo ay gumalaw, reorganizing the National Security Council to remove Vice President Sara Duterte, her father, dating Presidente Rodrigo Duterte bilang miyembro ng National Security Council. Pirmado nung nakalipas na Disyembre 30, Executive Order Number 81, reorganizing the National Security Council. Ito ang actually principal ito, pangunahin, nangunguna, dapat na advisory body ng Presidente ng Pilipinas. Ano man ang mga gawain ng Presidente na ang sangkot ay ang seguridad ng bansa, kailangan ay ikonsulta sa National Security Council. Yan ang trabaho nito. Ako'y sumasaludo dito kay Marcos. Anong sabi niya? Father guarantees that the National Security Council remains a resilient national security institution capable of adapting to evolving challenges and opportunities both domestically and internationally. Sabi pa niya, this is to ensure its council members uphold and protect national security and sovereignty, thereby fostering an environment conducive to effective governance and stability. Pakinggan natin sandali ito para maliwanag po ang usapan natin mamaya ng konti. Pakinggan natin si Ivan Mayrina. Mahalaga ang papel ng National Security Council bilang pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga bagay na may kinalaman sa pambansang seguridad, kabilang sa konseho ang mga miyembro ng gabinete, mga kinatawa ng Kongreso at iba pang matataas o opisyal ng bansa. Pero inilabas ngayong araw na Malacanang Executive Order 81 kung saan binago ang bumubuo ng NSC at inalis ang Vice President bilang miyembro nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na layo ng EO na i-reorganize at gawing mas epektibong NSC. At sa ngayong panahon daw, hindi tinuturing ang Vice President bilang akma sa mga responsibilidad ng konseho. Pero kung kakailanganin daw, may kapangyarihan ng Pangulo na magdagdag ng mga miyembro tagapayo. Ang NSC ay binuo noon pang 1950 at base sa pagsusuri ng GMA News Research, ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinanggal ang Vice Presidente sa National Security Council. Ang mga pananalita ni Vice President Sara Duterte kamakailan, itinuring ng pamahalaan bilang isang national security issue at active threat sa buhay ng Pangulo. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Kinwestiyon din noon ni VP Sara kung bakit ni minsan hindi siya nakatanggap ng imbitasyon para dumalo sa pulong ng NSC. Please submit within 24 hours an explanation in writing with legal basis. Bakit hindi na member ang Vice President sa National Security Council or bakit hindi ako nakakatanggap ng invitation ng meeting, whichever is applicable. Sa nilagdaang EO ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, ipiniliwanag na isinagawa ang pagbabago dahil kailangan daw tiyakin na manatiling resilient ang NSC at kayang sumabay sa mga nagbabagong hamon sa loob at labas ng bansa. Kailangan din daw masiguro na pinaninindigan at pinoprotektahan ng mga miyembro ng NSC ang national security at sovereignty. Bukod sa Vice Presidente, inalis din sa EO bilang miyembro ng NSC ang mga dating Pangulo ng Pilipinas. May 3 dating Pangulong nabubuhay pa, sina Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte at pangunahing kritiko ni Pangulong Marcos. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Ano ang functions ng National Security Council? Ito ay para bigyan ng aviso ang presidente sa mga issues na may kaugnayan sa integrasyon ng mga domestic, ng mga foreign, at saka mga military policies ng bansa na may kaugnayan sa national security. Para sa akin, yung pagmumura ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte, at hantaran na pagbabanta na papatayin ng presidente, para sa akin, sekundaryo lang yan . Although sa personal na pagtimbang ni Bongbong Marcos, siguro ito ang isa sa mga kadahilanan na binigyan ng matinding bigat
sa kanyang desisyon na tanggalin sa National Security Council si Sara Duterte, ang kanyang tatay, and of course para naman hindi hantad ang kanyang banat sa mga Duterte, isinama na yung iba pang mga dating presidente. Para sa akin, ang hindi lamang doon nararapat tanggalin ay si Joseph Estrada, but all the rest sa mga buhay, si Gloria Macapagal Arroyo, Rodrigo Duterte. Etong mga ito ang nagbukas ng pintuan upang ang Pilipinas ay maging probinsya ng China. So para sa akin, yung issue po ni Sara Duterte na pagbabanta sa buhay ni Marcos, para sa akin, hindi masyadong mabigat ito eh. Hindi masyadong mabigat. Hindi masyadong dapat na ikangay maging dalahin ng mga mamamayang Pilipino. Ang mabigat, eto, pakinggan natin, dito tayo magsimula. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Nakita ninyo? Dati ninyong presidente yan, openly promoting the country, our beloved Philippines, openly being promoted to become a province of China. Yan ang dapat na bigyan ng bigat sa anumang mga diskusyon, sa anumang mga usapan, anumang mga pagpapaliwanag. Dapat ito ang unahin na ipagkaloob na kadahilanan kung bakit dapat lamang. Matagal na nga eh. Kulang nga eh. Tinimbang ko na ito ng katakot-takot matagal ng panahon. Kulang ang pagtanggal sa National Security Council kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte. Let me tell you why kulang. Bakit kulang? Sabagat sabi ko na nga, kung ang pananakot na yun na gurgurin si Bongbong Marcos at kung matutodas si Sara Duterte, patayin ninyo si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, si Martin Romualdez Marcos. Martin Romualdez. Patayin! Para sa akin, sekundaryo yan eh. Ang mabigat, ito pong pagiging traidor ng mga ito sa Pilipinas. Yun ang pinakamabigat yan. At yun ang dapat. Kaya pag-usapan natin mga kababayan, bakit sinasabi ni Fiorel Salvo na kulang ang hakbang ni Bongbong Marcos na ito? At yaman din lamang na sinimula na, ituloy na. Ituloy na. Si Duterte at ang mga Duterte kasama na ang kanyang mga anak lahat. Alkalde ng Davao. Inalalayan pa nito ang mga kinatawan ng Communist Party of China diyan sa Palawan, September of 2023. Inalalayan doon sa Palawan para makapagbili ng mga lupa roon ng mga pure-blooded Chinese. Hindi lamang yan, China's connection ng mga Duterte. Bakit tahimik ang mga ito? Tandaan ninyo ha, asan yung balita ko, sandali ha? Underwater drone. Pakinggan natin sandali ito. Underwater drone found off Masbate. Ito iniimbestigahan na ng Philippine Navy, ng mga otoridad sa bansa. Natagpuan ng mga mangingisda doon sa Masbate, sa Burias. San Pascual, Masbate. Burias Island. Asan ito mga kababayan ko? Ito pong Burias, bahagi ito ng isa sa mga islands ng Masbate. Ang Masbate nasa gitna. Kung titingnan ninyo ang mapa ng Pilipinas, ito'y Luzon, Bicol Region. May nakausli na peninsula nakatumbok doon sa Burias, Quezon Province. Dito ay Samar. Dito ay Leyte. Dito sa ibaba ay Panay Island. Dito sa kaliwa ay
Palawan Island. Nasa gitna ang Burias Island. Anong ginagawa nitong underwater drone na ito ng Chinese Communist Party roon? Di ba paniniktik? Sa madaling sabi, tinitiktikan tuloy-tuloy ng Chinese Communist Party ang Pilipinas at ito'y simula nung naupo si Rodrigo Duterte sa bansa. Make us a province of China. Pakinggan natin sandali. Ito pong report na ito na may kaugnayan dyan sa Chinese drone, underwater, submarine. Ayan Cruz ng GMA. Imbes na isda, ang malaking dilaw na bagay na ito ang nabingwit ng mga mangingisda sa dagat sakop ng Iniwaran, San Pascual, Masbate, umaga ng December 30. Nasa 9 kilometro lamang daw ang layo ng mga mangingisda mula sa Municipal Police Station nang makita ang palutang-lutang na bagay. Medyo nagulat po sir dahil nakatayo yung steel na parang poste sa dulo nito, yung nakausli, yung kulay yelo na kinakabitan nito. At nung iahon nga nila, parang rocket ang forma niya na may pole sa dulo, yung parang pinaka-antena niya sir. At may palikpik ito, nakapatayo po ito. Agad itong ipinagbigay alam sa munisipyo kaya sinimulan ng local police ang investigasyon. Nagpadala ng EOD team ang PRO5 para siyasatin ang nakita ng mga mangingisda na 2.72 meters ang haba mula nguso hanggang buntot. Safe sa explosive sir, safe, hindi na gumagana, pero may mga indicator na yung dulo na yun still ay antena, tapos may parang butas siya sir na parang yun ang pinakamata niya, pang viewing niya. Ang very visible po sir na marking sir, yung HY-119, at lumalabas nga po sir na this refers to Chinese Underwater Navigation and Communication System. Yun din ang nag-push sa atin para i-turn over na lang po ito sa ating kapatid sa Philippine Navy. Napakinggan ninyo ang report ni Ivan Marina. Isang submarine spy drone ng Chinese Communist Party. Simula noong pang naupo si Rodrigo Duterte, and even when Rodrigo Duterte was mayor of Davao City, never, not a single day, not a single word, Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Rodrigo Duterte, ni minsan wala kayong narinig na pagbatikos sa Chinese Communist Party o kaya sa China ng pamilya na ito. Kaya sabi ko itong pagtangkal sa kanila sa national security, sisiw ito baliwala Maganda pero kulang na kulang. Not enough. Ito ang dapat na tingnang maigi ng pamunuan ng presidente ng Pilipinas. Bakit? Bakit? Sa haba ng panunungkulan sa gobyerno, kumita at yumaman sila sa panunungkulan sa gobyerno. Bakit ni minsan ay wala kayong narinig na pagbatikos ng pamilyang ito sa Chinese Communist Party? Ang China ay kaibigan, sabi ni Rodrigo Duterte. Sabi ng mga Pilipino, ang China ay hindi kaibigan. Ang China ay kaaway na matindi ng Pilipinas. Ang China ay espiya. Ang China ay manluloko. Ang China ay magnanakaw. Pinatunayan na natin yan sa mga facts, sa mga numero, sa mga dokumento na inilantad natin last Saturday. Diyan sa Pilipinas. Ang China ay hindi kaibigan. Hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng maraming mga demokratikong bansa sa daigdig. Kaaway ang China. Magnanakaw, manluloko, espiya sa mga bansang demokratiko. Naalala ninyo, sabi ko sa inyo kanina, nung Sabado, marami ng mga ipinaubaya si Rodrigo Duterte at ang pamilya ng mga Duterte, kasama na ang inyong vice-presidente na mga sekreto ng Pilipinas. Inialay open door sa China.
Hindi lamang open door, pinapasok pa eh. Tingnan ninyo ang National Grid Corporation of the Philippines. Tinalakay natin ito nung Sabado. Ang National Grid Power Corporation of the Philippines ay hindi pag-aari na ng mga Pilipino. Pinatatakbo ng China. 4 sa mga ito ay direktong kinatawan ng State Grid Corporation of China. No less than the chairman ng National Grid Corporation of the Philippines, Zhu Guangxiao, ay kinatawan padala ng Chinese Communist Party. Siya ang chairman, ang may hawak ng engineering operation ng National Grid Corporation of the Philippines ay enhinyero na galing sa China. Xian Shiwu, pangunang kinatawan chief representative ng State Grid Corporation of China. Padala ng Chinese Communist Party. Direktor ng National Grid Corporation of the Philippines. Another director, Deputy Chief Representative ng State Grid Corporation of China. Korporasyon na pag-aari ng Politburo ng Chinese Communist Party. Nandiyan nakaupo sa National Grid Corporation of the Philippines si Liu Meng. May hawak ng engineering operations ng bansa kaagapay si Liu Xinhua na isang master engineer na galing pa rin sa China Grid, National Grid Corporation. State Grid Corporation of China. 4 ang mga nakaupo. Ang nalalabing iba ay mga Filipino but Chinese-blooded. Ang operasyon ng National Grid Corporation na ito ay hindi po pag-aari ng mga Pilipino. Walang say ang mga Pilipino rito, kaya kung kayo ay alisan ng kuryente riyan, walang mangyayari sa inyo. Inamin ito mismo ng inyong dating kinatawan ng National Grid Corporation noong 2017 na kapag ito ay ini-switch off ng Chinese Communist Party remotely from China, magagawa. Kaya saludo ako riyan sa Kongreso. Sana managumpay kayo na mabawi sa kamay ng mga komunista ang National Grid Corporation of the Philippines. Kaya nasasabi ko tuloy, ang Diyos talaga ay hindi natutulog. Hindi natutulog ang Diyos. Yung mga pambabastos na who is the stupid God, darating at darating ang panahon na mananagot kayo sa inyong mga pagkakasala. Hindi natutulog ang Diyos. Meron lamang siyang timetable na sinusunod. And I hope that Ferdinand Marcos Jr. will continue ipursu ang pagbibigay ng katarungan sa mga Pilipino. Underwater drone, China. Bakit tahimik ang mga Duterte sa mga issues na ito concerning the national security of the country? Well, maliwanag huyaan sa mga nakakaalam sa relasyon ng mga Duterte sa Chinese Communist Party kay Xi Jinping. Maliwanag yan bakit tahimik itong mga ito. Totally silent in everything that China does to the Filipino people. Silensyo, tahimik, nakabibinging katahimikan. Tama lamang na initially tanggalin sila sa National Security Council. Ikalawa, sabi ko na nga kulang Maganda yung hakbang pero talagang tinimbang ko, kulang na kulang. Mr. Marcos, ituloy natin. Ang mga ito ay traidor sa bansang Pilipinas. Bakit? Noong November of 2017, just a year of Rodrigo Duterte's presidency. Nakatandaan ninyo, naka-5-6 na beses si Rodrigo na pumunta ng China sa pagbibenta niya ng Making Philippines a Province of China.
Maliwanag na may mga kasunduan pong pinasok ito eh. Binusisi ko ang ilan sa mga kasunduan na ito na pinasok ni Rodrigo Duterte sa China. Lahat ng ito ay one-sided. Pagbibenta ng Pilipinas sa China na maging probinsya ang Pilipinas ng Chinese Communist Party. Unang-una, hindi pa kontento ang mga Duterte sa embassy ng China sa Maynila, nagbukas ng konsulada doon sa Davao City ang Chinese Communist Party. Chinese Consulate General in Davao City. Kasama yan doon sa mga kasunduan na inilantad ng Chinese Communist Party noong Nobyembre of 2017. Pinasasalamatan si Rodrigo Duterte at ang pamilya ng mga Duterte sa pagpayag nitong magbukas ang China ng konsulada para magkaroon ng direkto. Kahit nasa pwesto sa Malacanang ang mga Duterte o hindi, meron silang direct link. Ang mga eroplano ng China hindi na kailangan bumaba sa Manila International Airport. Doon na sa Davao. Doon na, diretso na. Natatandaan ninyo noong panahon ng pandemic, mga military airplane ng Chinese Communist Party, sinasabi lamang na stopover lamang para maggasolina. Pero doon sa Davao bumaba. Ano ang mga ibinabaron? Hindi natin alam. Consulate General. Nagbukas ang China diyan sa Davao. Well, of course, meron din doon sa La Union, doon sa Ilocos. Salamat naman kay Mr. Garma. Salamat sa mga Marcoses din. Meron doon. Barma, doon sa Cagayan. Naalala ko tuloy yung mga industrial park developments. Naalala ninyo yan, mga Katagana yan. Sa Metro Manila, meron tayo, marami na yan. Industrial park sa Tarlac, Industrial Park and Resorts. Ang katagang ito ay original na mga kataga ng Chinese Communist Party. Yung mga kataga na yan ay panakip-butas ng Chinese Communist Party sa kanilang Road and Belt Initiative upang takpan ang tunay na mga purposes ng One Road, One Belt Initiative ng China. Bakit? Ito pong mga industrial parks, industrial cities na ito, na binuksan dyan sa Pilipinas sa panahon ni Rodrigo Duterte. Isa riyan na nagtampisaw dito si Dennis Uy. Ito po ay panakip butas sa katotohanan. Yung industrial park na yan, ang pwede lamang magtayo ng mga negosyo riyan ay mga Chinese companies. Industrial park, general term. Akala natin na ba maganda ito? Sabagat maglalagayan sila riyan ng mga factories. Maglalagayan sila riyan ng mga assembly plants. So lalago at yayaman talaga ang Pilipinas. Magkakaroon ng oportunidad yung mga medium and small business owners sa Pilipinas na makapaglagay ng mga industrial buildings, mga factories dyan sa industrial park. Hindi po. Sabagat dyan ay exclusive sa China. China manufacturing companies under One Road, One Belt Initiative. Kaya tingnan ninyo, doon sa Cagayan, meron tayo riyan, malapit doon sa itinatayong EDCA base sa Cagayan. Mr. Anong pangalan ng governor dyan? Barma. Industrial Park, Industrial City. Ano ang mga nandoon? Puro Chino, puro Chinese. Paraan na makapasok yung mga tao na walang cheche-bureche. Doon na kayo sa airport sa Cagayan pumasok. Ayos na. Mga kinatawang kayo, mga official kayo ng Industrial City, Industrial Park Development.
Ang hindi alam ng mga Pilipino, hindi kayo pwedeng sumali riyan. Sabagat yan ay patakbo, pamamahala ng China sa ilalim ng One Road, One Belt Initiative. Hindi kayo kasama riyan. Eksklusibo yan sa mga negosyong Chino. Sa kanilang silent economic invasion ng Pilipinas na isinulong ng husto ng pumirma si Rodrigo Duterte sa One Road, One Belt Initiative na si Jinping. Di ba katraidoran yan sa mga Pilipino? Kunyari, ang ganda ng economic development sa Cagayan. May mga factories tayo riyan. May Filipino ba na umunlad? May narinig ba kayong Pilipinong yumaman dahilan dito sa involvement sa mga industrial parks, industrial city? Wala. Dennis, oo. Pero ngayon, diskaril din. At saka si Dennis Oya, hindi naman talaga Pilipino yan eh. At marami pang Dennis Uys dyan sa Pilipinas. Kapag kayo'y nakikutsaba kay Michael Yang, ayos na. Economic advisor yun eh. Kaya ayos na. Hindi Pilipino si Michael Yang. Miyembro ng sindikato. Miyembro ng triad. Miyembro ng Pogo. Yun ang right hand ni Mr. Rodrigo Duterte. Hindi ba katraidoran yan sa Pilipino? At hindi lamang yan. November 2017, isa sa mga inilathala ng Chinese Communist Party na mga kasunduan sa Pilipinas, exploration and exploitation of maritime oil and gas in the country. Pilipinas ang ibig sabihin. Kaya natatandaan ninyo yung sinabi ni Rodrigo Duterte, mag-share-share na lang kami at saka 60-40. Mayaman naman sila, kaya 40% lang sila. Tayo ay 60. Buang lamang ang tao makikipagnegosyo sa China. Sabagat alam na ng daigdig. Panahon ni Donald Trump nang ibuyangyang sa daigdig ang mga panloloko, pandaraya, pagnanakaw ng China. Kasama sa reglamento ng China ang spying ng mga mamamayan Chino saan man sila nandako ng daigdig nandoon. At kasama sa utos ng Chinese Communist Party na umupo kayo sa mga korporasyon ng mga nais makipagnegosyo sa China. Utos din ng Chinese Communist Party na nakawin ninyo ang mga teknolohiya ng mga kumpanya na yan na kayo'y nandiyadyaan nang makagawa tayo ng sarili nating mga produkto out of that ninakaw na mga teknolohiya. So, naniwala si Rodrigo Duterte, maritime oil and gas exploration and exploitation partnership between the Philippines and China. Buti na lamang hindi nagkaroon ng realismo ito at wala na sa pwesto ang traidor sa bayan. Also, nasa dokumento ito ng China. Nobyembre 2017. Ang mga kasunduan ni Xi Jinping at saka ni Rodrigo Duterte sa tinatawag nilang, pakinggan ninyo bilateral consultation mechanism on the South China Sea. Pakinggan ninyo ang kataka. Ang sarap pakinggan, ano? Bilateral. Meaning dalawa. Bilateral consultation. Ang dalawang ito ay mag-uugnayan, magtatanungan sa mga mekanismo ng mga bagay-bagay na magaganap sa South China Sea. Kaya pinagmamalaki ni Rodrigo Duterte, alam no, noong sa aking panahon ay wala man talagang gera ang China at saka ang Pilipinas. Tahimik tayo nung panahon ko. Wala talaga. Tahimik. Wala tayong away sa China. Paano mag-aaway Merong hindi bilateral, kundi
monopolistic consultation at mechanism sa South China Sea. Walang away nung panahon ni Rodrigo Duterte. Bakit? Binigay na lahat Anong away yun? Lahat nandoon na sa China nung away yan. Gusto nga gawin probinsya Province of China ang Pilipinas. Walang away. Walang away talaga. Sino bang tarantadong aawayin ka na nasa iyo na lahat na binigay na nga Gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Nakita na ninyo. Province of China. Bilateral consultations, wala. Monopolistic orders. Walang bilateral consultation. Hindi lamang yan, mga kababayan ko. Hindi lamang ang West Philippine Sea ang problema natin. Panahon ni Rodrigo Duterte. Ang kanyang alalay sa telecommunications, Dennis Uy. Anong ginawa? Okay na yun dito. DITO Communications. First of all, baka hindi ninyo alam, ito pong dito CME Holdings na ito, na korporasyon na nagpapatakbo ng Dito Communications ni Dennis Uy. Ito po ay isang sangay, subsidiary ng Udena Corporation na siyang mother company ni Dennis Uy. Ang Udena Corporation na ito at ang China Telecommunications ay magpartner. Ang China Telecommunications Corporation, pag-aari ng Chinese Communist Party. Itinatag ang Dito Communications sa umagitan ng pagtutulungan, cooperation, financial support, pera na galing dito sa China Telecommunications Corporation ng Chinese Communist Party. Ano ang ginawa ng Dito sa atin sa Pilipinas? Hindi lamang ibinigay na ni Rodrigo Duterte ang buong West Philippine Sea, nais niya pang ipasok sa loob ng Pilipinas ang clout, ang galamay ng Chinese Communist Party sa Pilipinas. Mismong sa ugat ng seguridad ng Pilipinas, the Armed Forces of the Philippines at ang National Police ng Pilipinas. Bakit? Doon nagtayo yung mga towers ng Dito nakibahagi sa operasyon ng tower ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo o kaya sa Campo Crame. Kung kayo po ay nandiyan, nagdaraan kayo sa EDSA, makikita ninyo ang naglalakihang mga telecommunications towers ng Camp Aguinaldo at saka ng Camp Crame. Madalas kong napupuntahan niya nung araw, especially ang Camp Aguinaldo, nakikita ko ang communication processes na ginagawa riyan. Ang intelligence room ng telecommunications operations ng Campo Crame. Yung tower na yan dyan, ipinagkaloob ni Mr. Rodrigo Duterte sa Dito. Gumamit na kayo riyan sa tower na yan. Kaya yung sekreto ng Armed Forces of the Philippines, wala na. Kayang-kayang nakawin, gahasain ng Chinese Communist Party sa tulong ng Dito Telecommunications. Loob mismo ng Campo Crame. Loob mismo ng Campo Aguinaldo. Ang pinakampuso ng Armed Forces of the Philippines. Pinayagan ni Mr. Rodrigo Duterte ang pagtatayo ng naturang mga telecommunications operations sa loob ng Campo Crame at saka ng Campo Aguinaldo. At hindi pa nakontento, national security, ang lifeblood ng seguridad ng bansa, ang ekonomiya ng bansa. Anong ginawa ni Mr. Rodrigo Duterte? Mr. Michael Yang, I need you. You become my economic advisor. Bahala ka na
kung anong gusto mong gawin. Michael Yang, nahantad ang kanilang mga criminal activities sa mga pagdinig ng Kongreso at saka ng Senado. Simula sa mga droga, natatandaan ninyo yung mga pahayag na mga dokumento ngayon ay nandiyan na sa International Criminal Court. Ang pangalan ni Michael Yang ay lumulutang kaagapay ng pangalan ni Rodrigo Duterte, ni Christopher Go at saka ni Bato de la Rosa at saka ng inyong Vice Presidente Sara Duterte. Mga dokumentong tangan-tangan ngayon ng International Criminal Court. Numerous criminal activities in the country. Sangkot ang pangalan ng economic advisor ni Mr. Rodrigo Duterte, Michael Yang. Katunayan yung kanyang kapatid, dalawa. Nakabilanggo na dyan sa Pinas sa mga criminal activities. Hindi lamang sila sangkot sa mga droga. Ano nga yung sabi ni Asierto? Sabi ni Las Cañas, ang talagang tunay na drug lord dyan ay si Mr. Rodrigo Duterte. Ang pangalan ni Michael Yang ay hindi nalalayo sa mga kaso ng droga sa bansa. Drug smuggling, drug importation, etc., etc. Not to mention the POGO operations na ngayon ay hantad na sa taong bayan at ang family na pilit na pinatay ang isyo sa ilalim ng pamamahalan ni Rodrigo Duterte. Hari nawa, sabi ko na nga sa inyo, kulang. Talagang binusisi ko ng husto ang aksyon ni Mr. Marcos. Pwede na, pero talagang kulang na kulang. Eto, nilalantad natin ang iba pang bagay na baka pwedeng isulong kung talagang tutuhanan, tapat sa kalooban, busilak sa puso ang gusto na maging secured ang bansa ng inyong Pangulo ngayon. Numerous criminal activities. Sangkot ang pangalan ni Michael Yang. Sino si Michael Yang? Economic advisor ni Mr. Rodrigo Duterte. At mabuti na lamang may termino siyang maiksi. Kung hindi, yung kanyang sinasabing Sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. naalala ninyo yung Fuga Island at saka Grande at Chiquita? Isa yan, ilan yang, tatlo na yan ang may nagmumuntik-muntik na makamkam ng Chinese Communist Party at gusto nilang gawing base sa pagkanlong sa katagang Industrial City, Industrial Park, Industrial Resort sa tunay na operasyon spying hub ng Chinese Communist Party. Fuga Island, very strategic location diyan sa Batanes, group of islands. Malapit na malapit sa Taiwan, Fuga Island. And then Grande at Chiquita. Noong mga panahon ng Espanyol, hawak nila ito sapagat strategic ang mga locations. Noong pumasok ang Amerika, ginamit ang Fuga Island, mata at tenga para sa Pilipinas. Nang pumasok ang Hapon, kinubkub ang Fuga Island. Ngayon, nasa kamay ng pribadong pamilya na iskubkubin ng China. Xiamen-based Fengji Enterprise Corporation. 2 billion gagawin daw nilang Smart City. Mga kataga ng Chinese Communist Party. Smart City, Industrial Park, Industrial Resort, Fuga Island, Fengji Enterprises Corporation. Chinese. Pag-aari mismo ng Chinese Communist Party. And the same is true with Grande and Chiquita. Ngayon ay pag-aari daw ito ng isang Filipino company or something. Filipino family. Pero ito gustong kamkamin. Nasa bunganga mismo
ng Olongapo Bay ang Chiquita at Grande. Panahon ni Rodrigo Duterte, muntik na makamkam ng Chinese Communist Party. Industrial Park, Smart City, Industrial Farmland, yun ang mga pangalan ng Chinese Communist Party. Tandaan niyo yan lagi. Kapag may naririnig kayong ganyan, may duguyan ng Chinese Communist Party. Sabagat yun ay mga sign languages ng Chinese Communist Party sa mga developments nila sa labas ng mainland China. At hindi lamang yan, mga kababayan ko, hindi lamang yan. Pati ang mga paaralan natin sa bansa, binuksan ni Mr. Rodrigo Duterte sa kamay ng Chinese Communist Party. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Wala tayong problema, pare ko. Province na ng China eh. Ang Pilipinas, pati ang mga paaralan. Remember, 5 mga paaralan hanggang ngayon, Mr. Marcos. Dito sa amin sa Amerika, inalis na. May mga natitira pa, I understand, meron pang 5 yata o 4 na mga paaralan dito sa Amerika, mga Ivy League schools, sinakop ng Chinese Communist Party sa magitan ng pakikipag-isa in cooperation with the Ivy League schools in America. Alin ito? Confucius Institute. Yung dyan sa Pilipinas, bali 5 yan. Kayong mga nasa management ng Ateneo, Ateneo de Davao, Ateneo de Manila, mga tahanan ng Confucius Institute sa Pilipinas. Kasama ang Bulacan State University, kasama ang Angeles University Foundation, kasama ang University of the Philippines, at 2 sangay ng Ateneo, Ateneo de Davao, Ateneo de Manila. Mga ito ay hosts ng Confucius Institute. Anong ginawa ng China para marahuyo ang mga bansa na ito? Napasukin nila ang institusyon, ang paaralan ng Pilipinas. Yung mga Pilipino na mga executives na kanilang mga partner, may kanya-kanyang partner yan na school sa China. Yung mga Filipino partners na namahala dito sa mga eskwelahan na ito, binigyan ng 2 weeks na tour sa China. Everything free. Libre lahat. In the guise of educational activities. Libre tour sa Amerika. Sa China. May mga allowances, etc., etc. Kaya hanggang ngayon hindi maalis-alis. Ayon sa Pentagon, itong Confucius Institute ay instrumento ng Chinese Communist Party sa kanilang promotions, sa kanilang advertising, sa kanilang infiltration ng educational system ng mga bansa na ito na ituro ang kultura ng China. Unfortunately, ang kultura ng China na yan ay hindi yung kulturang tunay ng China, kundi indoktrinasyon ng Chinese Communist Party of China. Yung Confucius Institute. And of course, maiksi lang oras natin, yung mga pogo. Ngayon, hantad, nakikita naman ninyo, hanggang ngayon may mga issues pa tayo ng pogo. Lahat ng ito ay namayagpag sa panahon ni Rodrigo Duterte. Bahagi ng kanyang plano na, ano ngayon? Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Philippine Offshore or Overseas Gaming Operators, POGO, spying hub, criminal hub ng joint operations ng Chinese Communist Party at ng mga triad
criminal groups ng China sa Pilipinas. Noong mga nakalipas na broadcast natin, pinaliwanag ko na sa inyo kung papaano na ang Chinese Triad nag-opera sa labas ng bansa, sa Burma, sa Myanmar, sa Thailand, sa ibang mga bansa sa Asia. Nag-opera roon. Namayagpag. Naglagay sa mga public officials doon, panahon ni Rodrigo Duterte, pumasok sa Pilipinas. Nakakita ng China ang pera na bumubuhos sa mga criminal heads, criminal entities sa ilalim ng Pogo. Sabi ng China doon sa mga criminal elements, pababayaan namin kayong mag-opera diyan sa labas ng China, diyan sa Pilipinas. Pero kailangan mag-spy kayo para sa amin. Kaya yung kanilang Pogo operation, pinasok ng PLA. Kaya yung mga Pogo operations, naging spying hub, hindi lamang ng criminal activities, kundi spying hub ng Chinese Communist Party. Well, sa Pilipinas, sa panahon ni Rodrigo, hindi na kailangan itong mga ito eh. Mismong gobyerno na ang spy eh. Mismong gobyerno na ng Pilipinas ang spy ng Chinese Communist Party. In many ways. Kasama na riyan yung Confucius, kasama yung Pogo, kasama yung telecommunications. Remember, Philippine Grid Power Corporation. Kasama na ang exploration ng mga langis. Lahat na. Pagbibenta ng lupa. Silent economic strangulation ng Pilipinas sa kamay ng China. Lupa, lands, 300, 400 titles na diskubre ng ating Quadcom, na diskubre ng PAOK, 400 titles covering thousands and thousands of acres, of hectares of land diyan sa Pilipinas. Magtakay mo, muntik na makapasok sa direkto sa politika. Ales Leal Guo, Mayor of Bamban, Tarlac, dahilan lamang sa Pogo operation. Kaya tama yung advertising na lumabas sa underworld sa China. Gusto ninyong lumago ang inyong negosyo, punta kayo ng Pilipinas. Libre ang passport, makukuha ninyo genuine Philippine passport. Makakapasok kayo sa Pilipinas. Maglagay lamang kayo 1,000, 10,000, 1 million. Depende sa ranggo ninyo. Sa criminal world o sa politika, pasok na kayo sa Pilipinas. Remember Pastillas, Rodrigo Duterte time. Pag nakapasok na kayo sa Pilipinas, don't worry. Bigyan namin kayo ng birth certificate, genuine. 200 falsified birth certificates issued to Chinese nationals between 2018 and 2019 alone in Davao City, Santa Cruz, Davao del Sur. 200 falsified, pero mga birth certificate na genuine. Falsified sapagkat yung mga data dito ay mga bogus. Pero genuine sapagkat in-issue ng Philippine Statistics Authority o kaya ng Registry Office diyan sa Davao del Sur. 200 lamang ito diyan. Paano pa yung in-issue sa ibang lugar? At bakit sa Davao? Rodrigo Duterte praise. Sayang at wala na tayong panahon mga kababayan kung marami pa sana ito. Kaya bilang panghimakas, sabi ko na nga kanina, maganda ang ginawa ni Bongbong Marcos na alisin ang panganib sa National Security Council ng mga tao na kagaya ni Sara Duterte, ni Rodrigo Duterte. It is a good move. However, tinimbang ko talaga ito ng grabe. Pinag-ukulang ko ng iba't ibang uri ng timbangan. Local man o gawa sa China na timbangan. Kulang na kulang talaga. Kulang na kulang, not enough.
Bakit kulang? Mr. President, Marcos, ang mga issues po na ngayon ay gustong matugunan ng taong bayan. Number 1, impeachment. Hindi lamang ni Sara Duterte, kundi ang iba pang mga naandyan na nakaupo sa pwesto na salot sa lipunang Pilipino. Ngayon, 4 na. Impeachment cases na isinampal dito kay Sara Duterte, 4 na. Kaya lamang sa mga nag-file ng impeachment cases labang kay Sara, think of this, ladies and gentlemen. Diyan sa Kongreso para makapasa ang inyong impeachment, kailangan ng 1/3 ng boto. Meron tayong 316 congressmen. 1/3 of that is 107? 108? 1/3 ng 316. So, kailangan ninyo ang mahigit 100, at least 120 votes sa Kongreso. My advice dito sa mga nag-file ng impeachment, mag-meeting kayo lahat. Kayong mga mga proponents ng 4 na impeachment na ito. Umupo kayo sa isang lamesa, pag-usapan ninyong maigi. Para makuha ninyo ang boto na 120, at least makapasa sa Kongreso. Kailangan isa lang. Para-pareho naman nakikita ko yung mga issues ninyo. There are very close semblances and similarities. Mag-usap-usap kayo, i-consolidate ninyo into one powerful impeachment case labang kay Sara Duterte. Ikalawa, Mr. President, para sa iyo ito, Mr. Marcos, pinaubayan na namin sa iyo ang Malacanang. Sa kabila ng mga hindi mo pagbayad ng buwis, pinaubayan na namin. And this is a redemption period for you, for the name of your family. Redemption. 2025. Redemption. Kailangan ikonsidera ninyo itong mga ginawa na nabanggit ko na kanina. Kung ito ay may puwersa ng kaso ng treason, ituloy natin. Nang sa ganon ay mapagdusahan ng mga taong ito ang mga traidor sa bayan. Hindi lamang yan, International Criminal Court. Bigyan na natin ng puwang. Wala man silang police powers, pero ang desisyon na ito ay powerful para sa mga mamamayang Pilipinong makita nila na ang inihalal nilang presidente at nalungkulan ng 6 na taon ay traidor sa bayan. Thereby, baka magkaroon tayo ng lakas na tinatawag na people power na nais isulong ngayon ng ating mga kababayan. People power. In fact, meron ako ritong galing solicitation for support to clergy for good governance and citizens for good governance. Ito ay nakalathala sa mga social media natin. Ito ay pinagsanib na lakas ng mga pari, ng mga abogado, ng mga retiradong mga miyembro ng kasundaluhan natin, at lahat na. Nananawagan sila na suportahan ninyo itong kilusan na ito na kanilang ilulunsad sa Enero 25. Nationwide mobilization on January 25. To make this campaign successful, we humbly ask your general support and your physical presence. Ito ay gagawin para ho sa mga detalye nito, makipag-ugnayan kayo kay Father Antonio Tony Labiao Jr., Convenor ng Clergy for Good Governance. Pinalabas niya ito noong Disyembre 30 nitong tumalikod na taon. Hanapin ninyo ang kanyang website sa YouTube, sa Facebook, Father Antonio Labiao, Labiao Jr. Yan ay Clergy for Good Governance. Laban sa political dynasty, laban sa corruption sa gobyerno, at pag-usig sa mga taong kagaya ng mga pamilya ng mga Duterte.
Sana ho ay maliwanagan ninyo ang Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Ang bahaging ito ay iniaalay natin sapagkat ang puso natin, Puso ko, sa bayan ko. ito rin ang tinig ng ating mga kababayang Pilipino. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ang ating pakikipag-ugnayan sa mga matatalino at Ugnayan, pakinggan. At huwag lamang kaligtaan ang inyo pong abang lingkod bayang kong minamahal. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Dito lamang yan sa ating Saturday Live.